Nalusaw na ang low pressure area na dating Bagyong Luis, pero isa namang low pressure area ang tumaas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justine Ignacio. Justine? Yes, Ninya, nalusaw na ang binabantayang low pressure area na dating naging Bagyong Luis alas 2 nitong hapon. Sa huling ulat ng Pag-asa alas 5 ngayong hapon, isang low pressure area naman ang tumaas ang tsansa na maging bagyo. Huli itong namataan 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union sa West Philippine Sea. Base sa latest track ng Pag-asa, mataas ang tsansa na maging mahinang bagyo ito sa susunod na 24 oras at kung sakali ay tatawagin itong Bagyong Maymay. Ito na ang magiging ika-13 bagyo ngayong taon at ikalawang bagyo naman para sa buwan ng Agosto. Samantala, maliban sa binabantayang low pressure area, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin ang patuloy na minomonitor ngayon ng Pag-asa. Sa huling tala ng ahensya na mataan ng bagyo, 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Hindi naman iniaalis ng Pag-asa ang posibilidad na pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi naman ala nakikita na maglalandfall ito sa Pilipinas. Gayunpaman, habang lumalapit si Typhoon Dolphin sa ating bansa, palalakasin ito ang southwest monsoon o habagat na siyang dahilan ng mga pag-uulan sa bansa. Ninya, dahil naman sa low pressure area na posibleng maging Bagyong Maymay, 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang inaasahan sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales ngayong araw, kaya posible ang mga pagbaha. 50 to 100 millimeters na pag-ulan naman dulot ng habagat ang mararanasan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Pinag-iingat naman ang mga residente sa mga nasabing lugar at pinananatiling maging updated sa lagay ng panahon. At yan na muna ang latest. Balik sa inyo, Ninya. Maraming salamat, Justine Ignacio.